Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkasintahang naghahanimon. Matapos tingnan ang kanilang mapa, napagtanto nilang nakarating na sila sa lugar na kanilang hinahanap, isang kagubatan na tinatawag na 1 Mile. Akala nila ito ay isang mapayapa at kaaya-ayang lugar, perpekto para sa pagre-relax. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay nakapasok sila sa isang bawal na lugar. Bago sila magtayo ng kampo, nagtatamasa sila ng isang romantikong sandali. Biglang may sumulpot na grupo ng mga tao at sinira ang kanilang kaligayahan. Isang lalaki ang bumati sa kanila sa isang palakaibigang paraan, ngunit isa sa mga lalaki ang biglang umatake sa kanya gamit ang isang kutsilyo. Ang mga taong ito ay hindi ordinaryong bisita. Sila ay mga kidnapper na dumudukot sa mga babaeng pumupunta sa 1 Mile para magbakasyon. Ang kwento ay lumipat kay Danny Beckett, isang retiradong commander ng Special Forces. Matagal na siyang hiwalay sa kanyang pamilya at diborsyado sa kanyang asawa. Hindi na siya tinitingnan ng kanyang anak na si Alex Beckett. Pagkatapos magretiro, nais ni Danny na bumuo muli ng isang mainit na buhay pamilya, lalo na upang ayusin ang kanyang malamig at malayong relasyon sa kanyang anak na babae. Plano ni Danny na dalhin ang kanyang anak na babae sa mga universidad. Nang batiin siya ni Alex Beckett, hindi siya tinawag na tatay, sa halip ay tinawag niya itong Danny bago umalis. Iminungkahi ni Janine Beckett na kumuha sila ng isang larawan bilang paggunita. Bagamat hindi masyadong natuwa si Alex tungkol dito, pumayag siyang kumuha ng larawan upang gumaan ang loob ng kanyang ina. Pagkatapos ay naglakbay ang mag-ama upang bumisita sa mga paaralan sa kolehiyo. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Danny na makipag-usap ng magiliw sa kanyang anak na babae, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang anak at nakinig na lamang ng musika gamit ang kanyang earphones. Pagdating nila sa unang kolehiyo, tinanong ng punong guro si Danny kung anong major ang gusto ni Alex. Dahil malayo si Danny sa kanyang pamilya, inakala niyang maaaring interesado ito sa sports, ngunit hindi siya sigurado. Kaya, sumagot siya na mahusay siya sa lahat ng bagay. Pagkalabas ng campus, direktang tinanong ni Danny ang kanyang anak na babae tungkol sa mga interes nito. Sa totoo lang, mahilig si Alex sa sining. Gusto niyang mag-aral sa isang art college, ngunit medyo malayo ito sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Sinabi ni Danny sa kanya na retirado na siya ngayon at marami siyang oras at handa siyang isama ito saan man niya gustong pumunta, gaano man kalayo. Natuwa si Alex nang marinig ito. Kaya, nagtungo ang mag-ama sa art college. Dahil malayo ito, naghanap sila ng motel para makapagpahinga habang naglalakbay. Gayunpaman, nawala ang signal ng kanilang telepono sa lugar na iyon na ikinadismaya ni Alex. Kalaunan ay nakarating sila sa isang tindahan at huminto sandali doon para bumili ng mga kailangan nila. Habang papunta sa banyo, nakasalubong ni Alex ang matandang lalaki mula sa tindahan at nakaramdam ng pagkabalisa. Naisip niya na may kung anong hindi tapat sa tingin nito. Sinabi sa kanila ng matandang babae na may-ari ng tindahan na walang malapit na motel at gumuhit ng isang simpleng mapa na nagmumungkahi na magcamping sila sa kalsada. Ibinigay niya ang mga direksyon kay Danny. Pagkaalis ni na Danny at ng kanyang anak na babae, sinabihan ng matandang lalaki ang matandang babae na tawagin ang kanilang grupo upang dukutin sila. Malapit nang lumubog ang araw. Tiningnan ni Danny ang mapa na ibinigay sa kanya ng matandang babae at sinabing malapit na silang makarating sa lugar ng camping. Ang lugar na iyon ay ang kagubatan na tinatawag na 1 Mile. Makipot at magaspang ang kalsada at hindi nila namamalayang nakapasok sila sa pinaghihigpitang lugar. Pagkatapos magtayo ng kampo, hiniling ni Danny na makita ang likhang sining ng kanyang anak na babae, kaya ipinakita sa kanya ni Alex ang ilan sa mga pinta nito. Pinuri ni Danny ang kanyang gawa at hinikayat siyang mag-aral sa art college. Maya-maya, lumabas sila upang manguha ng panggatong. Habang naghahanap, nakarinig sila ng kakaibang tunog, ngunit nang tumingin sila sa paligid, wala silang nakita. Bilang isang dating opisyal ng Special Forces, naghinala si Danny. Gayunpaman, dahil ayaw niyang takutin ang kanyang anak na babae, sinabi niyang maaaring isa lamang itong mabangis na hayop. Di nagtagal, nakatagpo sila ng isang estranghero. Magalang na sinabi ni Danny na hindi nila sinasadyang makialam sa kanilang pangangaso at babalik na sila sa kanilang kampo. Ngunit dalawang estranghero ang nagsimulang sumunod sa kanila. Nang mapagtanto ang panganib, iniwan ni na Danny at ng kanyang anak ang panggatong at tumakbo pabalik sa kanilang sasakyan. Hinabol sila ng mga estranghero at kinuha rin ang kanilang sasakyan. Habang tinutugis, nahuli si Alex. Si Danny, bilang isang dating opisyal ng Special Forces, ay mahusay na lumaban laban sa gang. Isa sa mga lalaki ang tumutok at nagpaputok, ngunit sinabihan siya ng anak ng may balbas na pinuno na tumigil sa pagbaril dahil ayaw niyang mapinsala ang babae. Ang may balbas na lalaki, si Stanley Dixon, ang pinuno ng grupo. Nagtago sina Danny at ang kanyang anak na babae sa ilalim ng isang malaking natumbang puno.
Nakakita si Alex ng isang bangkay at gustong sumigaw, ngunit mabilis na tinakpan ni Danny ang bibig nito para hindi sila marinig ng mga kaaway. Ang bangkay ay malamang ang mag-asawang nagcamping sa simula ng pelikula. Dahil hindi mahanap ng gang sina Danny at Alex, bumalik sila sa kanilang kampo. Nagpatuloy sina Danny at ang kanyang anak na babae sa mas malalim na bahagi ng kagubatan at nakatagpo ng isang bahay. Sa pag-asang makahanap ng sandata, maingat nilang nilapitan ito. Gayunpaman, ang tunog ng isang asong tumatahol ay nagpa-alerto sa grupo at sumugod sila upang atakihin si Danny. Nagtago si Alex sa ilalim ng isang kotse, ngunit kalaunan, nahuli siya. Habang nakikipaglaban si Danny sa dalawang lalaki ng sabay-sabay, sinunggaban ng isa sa mga lalaki si Alex at sinubukang ilayo siya. Lumaban siya sa pamamagitan ng pagsakal sa leeg nito. Nakatakas silang muli at nagpatuloy sa pagtakbo. Nang makahanap sila ng isang mabatong lugar, nagpasya silang magpahinga doon para sa gabi. Kalaunan ay nakatulog si Alex, ngunit nanatiling gising si Danny buong gabi, binabantayan at pinoprotektahan ng kanyang anak na babae. Kinabukasan, dumating mismo si Stanley Dixon at dinakip sina Alex at Danny. Tinamaan si Danny sa ulo at nawalan ng malay. Itinapon ng isa sa mga miyembro ng gang si Danny sa isang ilog at sa pag-aakalang patay na ito, umalis sila sa lugar. Pagkalipas ng ilang panahon, nagkamalay si Danny. Wala na ang kanyang anak na babae at ang grupo ni Stanley Dixon. Gamit ang mga kasanayan at pagsasanay na nakuha niya bilang isang dating opisyal ng Special Forces, sinimulan ni Danny ang pagsubaybay sa gang. Sa pagsunod sa kanilang bakas, natuklasan niya na ang pinagtataguan ni Stanley Dixon ay matatagpuan sa isang liblib na isla na konektado sa isang makitid na daanan. Habang patuloy siyang sumusubaybay, narating ni Danny ang isa sa mga kampo ng gang. Ang mga miyembro ng gang ay lasing, umiinom ng beer, at nagpapahinga. Sinamantala ang sitwasyon, palihim na pumasok si Danny at naglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Samantala, si Alex ay binihag sa pangunahing base ni Stanley Dixon. Isang babae ang pumasok sa silid na may dalang isang mangkok ng kanin at sinabihan si Alex na huwag subukang tumakas. Ang babaeng iyon ay ang babaeng nag-honeymoon dito sa lugar kasama ang kanyang asawa noong 1 taon at ngayon ay buntis na siya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Stanley Dixon at nagsimulang sermonan si Alex, sinusubukang bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa. Dahil sa pagtangging makinig, biglang tumakbo si Alex palayo rito. Gayunpaman, inutusan ni Stanley Dixon ang kanyang mga tauhan na huwag siyang saktan at sinabihan silang hikayatin siya ng maayos. Tumakbo si Alex hanggang sa dalampasigan. Ngunit nang tumingin siya sa labas, wala siyang nakita kundi ang malawak na karagatan na walang katapusang umaabot at walang lupang nakikita. Nang mapagtanto niyang wala siyang paraan para makatakas, nawalan siya ng pag-asa. Lumapit si Stanley Dixon at mahinahong kinausap siya, kinukumbinsi siyang imposibleng makatakas. Nang maunawaan niyang hindi siya makakatakas, tahimik na sinundan siya ni Alex pabalik. Kasabay nito, natalo na ni Danny ang grupo. Nang tanungin niya kung nasaan ang kanyang anak na babae, galit na sinabihan ng isang lalaki ang kanyang mga tauhan na tumahimik. Nagalit si Danny at pinutol ang isa sa mga daliri ng lalaki. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang anak na babae. Bago pa makasagot ang isa sa mga lalaki, kinutya siya ng isa pang miyembro ng gang na sa ngayon, malamang ay nagkakasiyahan na ang babae kasama ang isa sa kanilang mga tauhan. Sa galit, sinaksak ni Danny ang lalaki sa leeg gamit ang isang kutsilyo. Hindi agad namatay ang lalaki. Malamig na sinabi sa kanya ni Danny na hindi siya agad mamamatay. Magtitiis siya ng sakit ng ilang sandali bago siya tuluyang mamatay. Dahil sa takot, inamin ng isang lalaki na si Alex ay nakakulong sa isang isla. Nang tanungin ni Danny kung bakit nila siya dinukot, sumagot ang isang lalaki na ito ay para sa panganganak. Sa totoo lang, ang isla ni Stanley Dixon ay dating isang mapayapa at masayang lugar. Ngunit ang nakalalasong kemikal na basura na itinatapon ng mga pabrika ay nahawaan ng kanilang supply ng tubig. Dahil sa pagkalason, ang mga kababaihan sa isla ay hindi na nabubuntis. Bilang resulta, gumawa si Stanley Dixon ng isang plano upang dukutin ang mga kababaihan at piliting manganak. Nang magtanong si Danny kung paano makarating sa isla, isang lalaki ang sumigaw sa kanyang mga tauhan na huwag sumagot. Sinipa ni Danny ng malakas ang lalaki sa mukha upang patahimikin ito. Iminungkahi ng isa sa mga miyembro ng gang na tawagan ng kanyang ama. Sa oras na iyon, napagtanto ni Danny na ang lalaki ay talagang anak ni Stanley Dixon. Kaya, hiniling ni Danny sa kanya na tawagan si Stanley Dixon at sinabi sa kanya na kung gusto niyang mabuhay ang kanyang anak, dapat niyang dalhin si Alex. Dinala ni Stanley Dixon si Alex at tumungo upang salubungin sila. Samantala, palihim na pinag-aralan ni Danny ang kampo ng kaaway at nakaisip ng isang detalyadong plano. Binuksan niya ang mga balbula ng gas at maingat na sinuri ang lahat. Nakahanap siya ng isang silid na maaaring magsilbing taguan.
Naghanda na siya ng isang estratehiya upang iligtas ang kanyang anak na babae. Di nagtagal, dumating si Stanley Dixon at ang kanyang mga tauhan sa isla kung saan dinakip ang kanyang anak. Pagdating nila sa kampo, inutusan ni Stanley Dixon ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay. Sinabi niyang sasamahan niya si Alex ng mag-isa at walang ibang dapat sumunod maliban kung magbibigay siya ng senyales. Handa na si Danny. Nang muling makipagkita si Stanley Dixon sa kanyang anak, palihim niyang sinenyasan ang kanyang mga tauhan. Tahimik na binalaan ni Alex ang kanyang ama na maraming kaaway ang nasa labas. Ayon sa plano, sumugod sina Danny at Alex sa silid na protektado ng gas. Ilang sandali pa, sumabog ang silid at nagliyab. Habang tumatakas si Danny at ang kanyang anak na babae, tila nawasak ang buong grupo ni Stanley Dixon. Sa paniniwalang patay na si Stanley Dixon, tumakas sina Danny at Alex sa isla. Gayunpaman, hindi na malaya ni Danny na nakaligtas pala si Stanley Dixon. Sa huli, nakabawi si Danny ng masaya at mapayapang buhay sa kanyang pamilya. Natanggap si Alex sa kolehiyo ng sining na pinapangarap niyang pasukan. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapaalam ni Danny at ng kanyang asawa kay Alex habang paalis ito papuntang kolehiyo. Ipinahihiwatig ng kwento na sa ikalawang bahagi, maaaring bumalik si Stanley Dixon upang maghiganti kay Danny. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.